Ipinaliwanag ni Lance na ang Magia Lupus ay may malalakas na miyembro at ayaw niyang maghintay na atakihin. Gayunpaman, itinago ng paaralan ang mga lokasyon ng mga dorm para hikayatin ang inter-dorm competition, kaya kailangan muna nilang hanapin ang kanilang lokasyon ng dorm at pagkatapos ay kunin ang kanilang mga gintong barya. Iniisip ni Lance kung nakikinig pa nga ba si Mash sa kanya since gumagawa siya ng cream puffs pero kinumpirma ni Mash. Sumugod si Lemon na nagsasabi na may problema kay Tom. Dinala niya sila sa infirmary kung saan medyo napagod si Tom. Hindi maalala ni Tom ang nangyari at ipinaliwanag niya na nagising siya sa infirmary. Hindi pangkaraniwan ang panaginip niya, ngunit sa pagkakataong ito ay nanaginip siya na siya ay nakulong sa isang madilim na kahon. Alam niya ang nangyayari ngunit di siya makakilos o makapagsalita. Sa pangkalahatan ay maayos siya, ngunit tila may sumipsip ng kanyang mahiwagang enerhiya dahil halos wala siyang maramdamang anumang enerhiya at hindi siya makagamit ng mahika sa ngayon. Nakita ni Lance ang maraming iba pang mga mag-aaral doon at ipinaliwanag ni Tom na pansamantala rin silang nawala ng kanilang mahika. Binigyan ni Lemon si Mash ng isang lucky charm na ginawa niya, tinawag itong creamy at sinabihan si Mash na laging itabi ito sa kanya kahit na natutulog siya. At lagi siyang mag-iingat huwag gumawa ng didelikadong desisyon sabi niya. Nang gabing iyon, si Mash at Lance ay umiikot sa paaralan sa dilim. Sina Dot at Finn ay sumali sa kanila dahil ang una ay gusto ng mga gintong barya at ang pangalawa ay natatakot na maiwang mag-isa. Nakita nila si Lemon na naglalakad din pero pakiramdam ni Lance ay may mali. Mabilis silang nakapagtago habang lumiliko si Lemon na nagpapakita na siya ay isang papay. Sinundan nila siya sa isang dead end. Nakarinig sina Finn at Dot ng ilang basag ng kahoy at natakot sila. Pagkatapos ay ginamit ni Lance ang disclosed na nagpapakita ng isang nakatagong magic door sa lupa. Gumagamit si Dot ng kanyang mahika para buksan ang pinto, ngunit wala itong epekto. Pagkatapos ay kumuha si Mash ng sandata ng mga kabalyero at ginamit ang kanyang espada upang gawing pangbukas ng pinto, nasira ni Mash ang pinto. Pagpasok sa pintuan, nakarating sila sa isang arena. Pagkatapos ay nagpakita si Shuan Getsuko mula sa lang dorm na nagpapaliwanag na ito ay isang sinaunang arena na ginagamit para sa mga duels at narito siya sa kahilingan ni Third Fang na puksain ang mga nanghihimasok na tulad nila. Upang magpatuloy, kailangan nilang tumaya ng mga barya at haminin siya. Nagpa siya si Dot na labanan siya dahil ayaw niya sa mga gwapong lalaki. Tinanong niya si Shuan kung may fan club siya at kinumpirma ni Shuan. Si Mash at ang natitira ay nakakaramdam ng isang paninibugho na darating at totoo sa kanyang sarili, nagsimulang magalit si Dot kung paano niya nabubuhay ang kanyang pangarap at papatayin niya siya. Pagkatapos ay ginamit ni Shuan ng Rose Whip at naghanda upang labanan si Dot. Samantala, ipinatawag ni Walberg Baigan sa Bureau of Magic. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng ministro ng bureau na aning sa pinakakilalang mga bilanggo sa death row ang nakatakas mula sa Hecatrist, at tinulungan sila ni Innocent Zero. Inatake ni Dot si Shuan gamit ang kanyang magic, ngunit hinaranggan ito ni Shuan gamit ang kanyang Rose Whip. Alam niya na natalo nila si Silva, ngunit sinabi niya na kahit siya ay double liner, ang pagkakaroon ng magic capacity ay walang halaga kung hindi mo ito magagamit ng tama, at na siya ay mas malakas kaysa kay Silva. Nagpa siya si Dot na hindi siya magtatalo noon at gumamit ng X-Plum Bomb na naglagay ng mga marka ng bomba sa paligid ni Shuan. Ipinaliwanag ni Dot na ito ay may kondisyon na magic at may 5 beses ang lakas ng pagsabog kaysa karaniwan, kaya dapat siyang mag-ingat kung saan siya haantong. Hindi iniisip ni Shuan na mahuhulog siya sa kanyang mga bitag, ngunit 100% sigurado si Dot na gagawin niya ito at tumatawa. Inatake ni Shuan si Dot gamit ang kanyang Rose Whip, pinamamahalaang kunin ni Dot at gumamit ng stab na lumikha ng higit pang mga tinik at tumusok kay Dot. Pagkatapos ay naghahanda si Shuan at gumamit ng drop, buhat at sinusubukang i-slam si Dot sa lupa. Sa sandaling iyon, sinabi ni Dot na hindi siya nagsabi ng anumang bagay tungkol sa pagtapak sa mga marka at habang ang Rose Whips ay nasa itaas ng mga marka, pinapagana at pinasabog ito, naputol ang letigo at nakawala si Dot, na pagkatapos ay ipinaliwanag na ang X-Plum Bomb ay isang bombang oras lamang. Pagkatapos ay ina-activate ni Dot ang mga natitirang bomba sa paligid ni Shuan na nakatitiyak sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ay nakita ni Dot na si Shuan ay nagawa pang mag-post ng kaakit-akit kahit na sa kanyang pagkatalo. Natalo na nila si Shuan, ngunit ang grupo ay nagsimulang lumubog sa lupa at nauwi sa pagkakahati at inilabas sa iba't ibang silid. Kaharap nila si Worth Madel na nabanggit na mas interesado siyang makaharap si Mash. Ipinakilala ni Worth ang kanyang sarili bilang Third Fang mula sa Magia Lupus. Si Dot at Finn napunta sa isang silid kasama sina Love Cute at Milo Genius na nagpapakilala sa kanilang sarili bilang 5th at 4th Fangs. Nang makita na sila ay double liners, naniniwala si Finn na tapos na sila, ngunit sinabihan siya ni Dot na huwag sumuko bago pa man niya subukan.
Nahulog si Mash sa isang silid kasama si Abyss na nagpakilala bilang Second Fang. Sinabi ni Abyss na humanga siya sa kung paano gumalaw si Mash noong isang araw, ngunit napansin niya noon na hindi maaaring gumamit ng mahika si Mash. Nagpanik si Mash, baka malaman ang kanyang sekreto. Sinusubukang sabihin na hindi totoo. Sinabi ni Abyss na siya ay katulad niya at malamang na siya ay may dahilan upang narito, ngunit ang Abyss ay mayroon ding sariling mga dahilan at ang dalawa ay naghahanda na makipaglaban.